At eto na nga yung pangalawang araw ng tournament ni Kuya Sian. Kung napanood nyo yung nakaraang vlog ko nung Saturday, eto na nga yung karugtong nito. Nako mga mema ko dyan. Medyo umagang-umaga na niyan ay naha-high blood na yung mama siyang niyo. Nandito na nga kami sa Alabel niyan at papasok na sana kami dyan sa sport complex mga mi. Noong pag-uwi na namin ng gabi ng Sabado, abay pinaalala ko na nga kay Kuya Sian na yung nabili na nga naming mouthpiece, abay ilubog na niya sa mainit na tubig para lumambot at isukat niya na sa ngipin niya. Basta ilubog, basta ilagay nga sa ininit tubig. Pero dahil may katigasan nga ng ulo yung Kuya Sian namin, kaya ayan, nakalimutan. Buti na lang talaga at napadaan kami dito sa mga nagtitinda ng bibingka. Mabuti na lang talaga at mabait si Manong dito at binigyan nga kami ng ininit tubig. Ayaw pa nga tanggapin yung bayad namin. Talagang ayaw niyang tanggapin. Huy! Eto na nga, bumili na nga ako ng 3 pirasong bibingka. Nasa 5 pesos siya. Dahil wala pa nga naman kaming breakfast, ngaya eto, bumili na nga lang akong 3 pirasong bibingka dahil mainit-init pa at masarap. Talagang 3 piraso lang talaga yung binili ko dyan mga mema para sa sarili ko. Tanong ko naman yung 3 bagets kung gusto ba nilang kumain ito at ayaw nga. Diyos mayo marimar. Alas 8 naman talaga yung call time pero dumating nga kami ng 9 o'clock dito. Ano yun na, pag mga Pinoy talaga ay Filipino time. Charot. Itong pinapakita ko sa inyong highway ay naku, nasa bukana na talaga kami ng Alabel nito at yung harap nga niya, yan na yung Capitol ng Alabel. Fast forward na nga tayo at dumating na nga kami dito sa sports complex. Dahil hindi pa nga nakapag-breakfast tong mga bagets, eto na nga at nilatag ko na nga yung carpet at inihanda ko na yung breakfast nila at dito na lang kami kakain. O diba? Para lang kami nagpipiknik dyan sa tabi-tabi. Di naman bawal kumain dito mga mema, basta ang importante ay linisin mo yung kinainan mo, pak ganun. Siyempre, bring your own food na nga, Eddie. Dapat din namang linisin mo yung sarili mong kalat dyan, nakakahiya naman. Yung mga bagets na lang muna ang pinag-breakfast ko dun at medyo busog pa naman ang mama siyang nyo, kaya eto, nag-ikot-ikot na muna ako. Yes mga mima, ikot-ikot muna tayo, no? Parang tayo ang may-ari ng areang ito, charot. Siyempre, kung saan maglalaro yung Team Dragon Heart, doon din kami mga parents nakapwesto. Importante talagang suportahan natin yung team natin, mga mima. Kahit yung pasigaw-sigaw na lang yung ambag natin. Huy! Mga oras na yan mga mema ay nag-uumpisa na nga yan pero yung team namin ay naka-line up pa. Habang hindi pa nga tinatawag yung player ng Dragon Heart, nunood muna tayo dito ng sparring. At eto na nga nag-uumpisa na nga pero naka-line up pa yung mga player namin. Karati naman mga mema ay wala talaga akong hilig sa mga ganitong sports. Hindi ako nag-e-enjoy. Pero simula nga nang nakahiligan na nga ng anak ko ito, abay nakahiligan na din ng mama siyang nyo. Dahil noon pa kahit manunood kami sa TV nitong taekwondo talaga, hindi ko talaga gets, hindi ko maintindihan kung anong klaseng laro ito. Tapos ko na nga mag-ikot-ikot dyan, ayan na nga, tinulungan ko na nga si Kuya Sian dyan na mag-ready na. Sanayan lang yan, lagi talaga tayong personal assistant ng mga anak natin. Kailangan talaga na very attentive tayo sa mga gamit ng mga anak natin, mga mima. Dahil alam nyo na, mga kabataan ngayon, nako, napaka-careless whisper sa mga gamit. Pag nawala lang kahit headgear ng anak mo, nako, malaking problema na yun dahil napakamahal pa naman ng mga gamit ng taekwondo. Yes, mga mi, totoo yan, napakamahal talaga ng gamit ng taekwondo, kaya kailangan talagang pag-ingatan. Lahat talaga ng gamit ng taekwondo mga mi ay naku, napakamahal talaga. Mas mahal pa yan sa air fryer na nabili ko. Charis. Mga oras na ito ay ready na nga si Kuya at hinihintay na lang naming tawagin yung pangalan niya. Buti na lang talaga at dito kami sa Alabel Sports Complex talaga. Dahil napakaganda na at napakalinis pa, napakakomportable kung may mga kasama kang bagets. At nako mga mima, hindi ka talaga maalikabukan dito. Kaya sinama ko na yung 2 bagets dahil hindi naman ako mag-aalala. Kahit napatakbo-takbo sila dyan ay hindi sila madudumihan. Dahil nga Mindanao Taekwondo Championship nga ito. Ang daming player talagang dumating na taga-ibang lugar. At ako mga mema, ko itatanong nyo kung kinakabahan ba ako bilang nanay. Oo naman, hindi talaga mawawala yan. Kahit sino namang magulang, nakakabahan ka pag nasa court na yung anak mo at napapalaban na. Hindi ko talaga gets kung bakit gustong-gusto ng anak ko itong ganitong sport. So syempre, dahil supportive mom tayo, abay go lang, push lang natin to. Iniisip ko na lang yung positive side ng sports na to na kailangan nga ng anak ko ito para nga sa self-defense niya, o diba? At nakikita ko naman mga mema na gustong-gusto niya at nag-e-enjoy siya. Bilang nanay, kahit kinakabahan naman ako, abay enjoy na enjoy din naman ako sa kakasigaw. Na nga, tinawag na nga yung anak ko. Yun na lang muna for today's video mga mema. Maraming salamat sa panunood. Suyo naman mga mema, pa-follow naman itong page ko. See you on our next vlog. Bye!